natin. Tapos, yung paliwanag kung bakit walang kwenta itong Raffy Tulfo in action, mga kabatas natin, at bakit ito ay hindi last resort. Dito sa content ni Libayan, sinasabi niya na ipapaliwanag niya kung bakit walang kwenta ang Raffy Tulfo in action. Yung Batas Natin channel at Attorney Libayan's channel, mayroon ba namang kwenta? Yung dahilan kung bakit walang kwenta ang Batas Natin channel at kung bakit ito hindi dapat pinapakinggan, maya-maya makikita nyo rin base na rin dito sa content ni Libayan. No? At ito ay related din kay Mr. Kengkoy, mga kabatas natin. Kung napansin nyo ba, introduction pa lang yan. Pero makikita nyo na walang kwenta ang magiging laman nitong content ni Libayan. Batas Natin channel ito, pero simula pa lang, Kengkoy na ang buka ng bibig. Dito muna tayo sa post ni Cesar Rio Pascual. Pero bago natin i-discuss kung bakit nga ba walang kwenta ang Batas Natin channel, dito muna tayo kay Cesar Rio Pascual. Magbibigay din tayo ng opinion dito sa isinulat niya. Ito po ay finorward sa akin ni Justice Ampuan. No? Maraming salamat po, Sir Associate Justice Ampuan ng Court of Appeals. Finorward niya sa akin ito. Napaisip ako dito, i-finorward nga ba ito ni Justice Ampuan o hiningi niya ito kay Justice Ampuan? Kaya na i-forward ito sa kanya. Mapapansin naman natin na itong si Libayan at ang mga kabatas ay pumapapil na mabuti kay Justice Ampuan. Makikita nyo rin doon sa mga interview nila na pinipilit talaga nilang magtanong pero hindi nila mapiga si Justice Ampuan. Though minsan meron siyang mga sinasabi na parang against kay Senator Raffy Tulfo. But still most of the answers of Justice Ampuan ay very general. At natatawa ako dito kay Libayan at sa kabatas sa pagmamalaking naging kaibigan niya si Justice Ampuan. Kahit pa maging best friend pa nitong si Libayan, si Justice Ampuan, hindi pa rin mabubura sa history ng bansa na si Justice Ampuan ang isa sa mga justices na naging dahilan ng pagkatalo sa debate ni Libayan. At nagpamukha kay Libayan na ang age of sexual consent ay 16 and not 18. Kaya Libayan, wag mo palaging babanggitin si Justice Ampuan dahil lalo lang kaming natatawa sa tuwing babanggitin mo siya. Dahil para lang naming naaalala ang mukha mo noong debate after mag-decide ang mga justices kung sino ang tama at nanalo sa debate. At sa tingin ko si Justice Ampuan ay mukhang mabait na judge at pwede siyang maging kaibigan ng nakakarami. At uulitin ko, kahit maging best friend mo pa siya, still hindi pa rin mabubura at hindi mo pa rin maiaalis na hindi siya pumabor sa iyo at natalo ka sa debate. At nabulat-lat tuloy na ang 10 taon ng abogado ay lito pa rin sa batas. At binasa ko nga and it's very interesting, mga kabatas natin. No? Siyempre Libayan, magiging interesting yan sa iyo kasi nga against yan sa mga Tulfo brothers. Kailan ba hindi naging interesting sa iyo ang mga Tulfo? Lalo na si Raffy Tulfo. No? Nakalagay dito, no, itong si Cesar Rio Pascual, mga kabatas natin, ay ito, no, isa siyang teacher, editor, author, and publisher. Okay. O ayan, bibigyan din natin ng reaksyon itong sinulat ni Cesar Rio Pascual. Okay? Ito, sabi niya, Tulfo Brothers candidacy, an act of opportunism. Oportunista daw itong mga Tulfo Brothers, mga kabatas natin. Tandaan ninyo, ang lahat ng tao ay mayroong opinyon. Kung iyan ay opinyon ni Cesar Rio Pascual, iyan ay opinyon niya at obserbasyon niya. Iyan ay hindi sinasang-ayunan ng lahat. Pero mayroon din sasang-ayon at maaring mag-iisip patungkol dyan sa sinabi niya. Two Tulfo brothers, Erwin and Ben, are running for the Senate. Erwin ranks number 1 in the surveys while Ben is in the top 10. They are leveraging the mass popularity of the Tulfo name. Okay. Totoo naman yon, kapag sinabing Tulfo, talagang tumatatak sa isip ng tao. Pero ang tanong, bakit nga ba sila nakilala? Ano ba ang mga ginawa nila in the past? Bakit nakilala ang Tulfo? Okay, mga kabatas natin. So, nagle-leverage daw sila o nagte-take advantage sila, mga kabatas natin, doon sa pangalan ng Tulfo. Nagte-take advantage sa pangalang Tulfo. Alam nga namang mag-take advantage sila sa pangalang Ayala Zobel. Hindi naman sila yung tipong dumikit sa nasa spotlight kaya sila ay nailawan din at sumikat. Hindi ba katulad ni Libayan na kaya lang sumikat dahil kadidikit sa mga sikat na vloggers? Kaya yung sinasabi ni Libayan na nagte-take advantage sa pangalang Tulfo,
Saan ba dapat libayan sila mag-take advantage? Sa pangalang libayan? The Tulfo brothers build their name. Nakilala sila dahil sa pagtulong at pagtatanggol sa mga kababayan natin. At ang walang takot na pagbangga sa mga nasa posisyon ng mga tiwali at mga mapeperang abusado. At kaya nagkaroon ng tiwala sa kanila ang tao at kaya naging popular sila dahilan kung bakit sila ibinoto. Kung meron mang nagde-take advantage sa pangalang Tulfo, si Libayan yun. Nauulitin ko yung tanong, bakit nga ba nakilala ang Tulfo brothers at ano ang mga ginawa nila in the past, bakit naging matunog ang salitang Tulfo? At bakit marami pa rin nagtitiwala sa kanila sa kabila ng mga issue na lumalabas patungkol sa kanila? Sabi niya dito, recall that the Commission on Appointments rejected Erwin's appointment as Secretary of DSWD in 2022 due to issues with his citizenship and libel conviction. Okay, ganun din yata kay Raffy Tulfo, di ba? May issue rin sa kanyang citizenship at sa kanyang libel conviction. Kung may issue sa citizenship, dapat ay sinusunod natin ang saligang batas natin pagdating dyan sa mga posisyon ng mga politicians. At wala akong tutol sa pag-question sa citizenship ng mga Tulfo. At dapat talagang dumaan sa proseso at kung mapatunayan na hindi sila Filipino citizen, dapat talaga silang alisin sa kanilang mga posisyon. Pero kung dumaan naman sa proseso at napatunayan na sila ay mga Filipino citizen, then irespeto ninyo ang desisyon ng korte. Erwin was American and had not renounced his citizenship as of December 2022. He was convicted of libel in 2000 with the Supreme Court upholding the conviction in 2008. Ben, on the other hand, was involved in a dubious 120 million PVT DOT deal according to the COA. Ben's sister Wanda Tulfo was the tourism secretary at that time. Ben owns Bitag Media which earned 89.878 million from the deal. The Ombudsman dismissed the case against Take note, the Ombudsman dismissed the case. Ben citing no evidence of conspiracy. O malinaw naman, the Ombudsman dismissed the case because there's no evidence of the conspiracy. Despite their tarnished records, The word tarnished records. Ang tanong, sinong politicians ang walang tarnished records? Now, ang mga politicians, kapag nakikilala, gagawa at gagawa ang mga kalaban para siraan ang mga ito. At yan ang nakakalungkot na kalakaran sa politika. Now, this is general. Walang masama sa pagbatiko sa mga politicians at sa pag-expose ng mga katiwalaan na ginagawa nila. Dahil dito, nagiging curious at nagiging mapagmatsyag ang mga mamamayan. Pero ang nakakalungkot, ang mga kalaban para lang dungisan ng pangalan ng isang politiko na kalaban nila or ayaw nila, magpapakalat sila ng mga unverified information. Worst, ang iba, handa silang pumatay. Katulad na lang ng pinatay si Ninoy Aquino, iba-ibang conspiracy ang lumabas pero until now wala pa ring linaw kung sino talaga ang nagpapatay sa kanya. And the recent one, yung nangyari kay Trump. Ganyan kadumi ang politika. At iyan ang nakakalungkot at realidad sa politika. their high survey rankings indicate that many Filipinos vote based on popularity, not the candidate's track record. Now, the word is popularity. Now, uulitin ko ulit yung tanong, bakit nga ba ang mga Tulfo ay nakilala? Hindi naman makikilala ang mga Tulfo nang basta-basta na lang. Ibig sabihin, mayroong silang mga ginawa in the past kung bakit naging ganun na lang ang tiwala ng tao sa mga Tulfo brothers. Lalo na kay SRT. Lilinawin ko at uulitin ko ang sinabi ko doon sa last video ko. Hindi lahat ng ginagawa ng RTIA at ng mga Tulfo sang-ayon ako. But in general, in my opinion, marami silang nagawa na hindi magawa ng other organization. Mga pagkukulang na sana'y tumugon sa hinaing ng mamamayan. Ngunit ang RTIA ang naging takbuhan nila. Ang tanong, mahirap lang ba ang nagtitiwala sa RTIA? No. We've seen many OFWs at nakakaangat sa buhay, foreigners man o kababayan natin, nagiging kabahagi din sa pagtulong. So libayan at mga kabatas, hindi lahat ng supporters ni SRT ay mahirap.
At ikaw, Libayan, huwag ka naman masyadong mapanglait dahil hindi lahat ng kabatas ay nakakaangat sa buhay. Subukan mo kaya at hinahamon kita, yang nakukuha mo sa membership fee at donasyon, iyan ang gawin mong pondo para sa mga kabatas na nakakasuhan at makakasuhan nang hindi sila hingi ng hingi sa mga kabatas. Hindi naman kasi lahat ng kabatas ay nakakaangat sa buhay. Imbis kasi na mapunta sa pamilya nila, yung mga pinang-dodonate nila at pinaghihirapan nila, ibinibigay pa sa inyo. The Tulfo Brothers Senate bids blatantly exploit the voters' weaknesses, a clear act of opportunism. Tandaan, ang mga politicians ay may kanya-kanyang agenda at mayroon rin silang kanya-kanyang paraan kung paano nila makukuha ang puso at boto ng mga mamamayan. Ang tanong, ang pagkakaboto ba ng taong bayan sa isang taong popular, ito ba ang dahilan kung bakit naghihirap ang bansa o dahil sa mga politicians na matatalino nga pero mga korap naman? Sir Cesar, parang it's not the first time that a Tulfo ran for Senate. Tandaan natin, meron din dyan si Raffy Tulfo, tapos ang daming nag-oppose at nag-file ng disqualification case sa kanya, nanalo pa rin. Parang may pagdududa ka ata, Libayan. Nagtatanim ka na naman ba ng doubt sa isip ng mga tao for saying na maraming nag-oppose at may mga nag-file ng disqualification case pero nanalo pa rin? Si Libayan na rin naman ang nagsabi na madami at sigurado mga nasa posisyon pa yan at may mga pera din. Siguro naman yung mga abogado ay matatalino rin, pero bakit na-dismiss? Meron bang kulang o hindi magaling yung abogado? O walang sapat na ebidensya to disqualify Raffy Tulfo? Tapos tanungin din natin ilan ang asawa niya, ilan ang anak niya. Di ba? Doon pa lang malalaman mo na nagsisinungaling din siya. At parang ikaw sinungaling din, Libayan, at nalilinya ka sa mga corrupt politician. Delikado kapag ka ikaw ang naging politician kasi magaling kang gumawa ng pera na legal. Imagine ang amo-amo mo nung naglagay ka ng membership fee. Sinabi mo na ang pondo ay mapupunta sa mga editors at webmasters at sa pagpapaganda ng Batas Natin channel. Pero dahil sa hindi mo na ata naalala yung sinabi mo nung naglagay ka ng membership fee, sinabi mo noong May 2023 na ayaw mo ng editor. So kung ayaw mo pala ng editor, bakit ka naglagay ng membership fee sa pangakong mapupunta ang pondo sa editor at webmasters? Ano yan, para lang maganda sa pandinig at maraming magpa-member? Uulit-ulitin natin ang isyong yan at para makita ng tao kung ano nga ba itong si Libayan pagdating sa pera. At hanggang hindi niya na ipapakita na meron siyang editor simula nang naglagay siya ng membership fee, ibig sabihin, niloko niya ang tao, nagbigay siya ng magandang pangako para makakalap ng pondo. Yung pala, mapupunta lang sa bulsa niya. Sinisiraan ba natin si Libayan? Hindi, but we are exposing this kind of activities. Ngayon, kung makakapagpaliwanag siya, then doon pa lang natin malalaman na totoo yung ipinangako niya kung meron siyang mailalabas na ebidensya na nagkaroon siya ng editor after niyang makakalap ng pondo. Di ba? Ito. Maganda itong sinabi ni Underground Game dito. Tagal mo nang tinitira yan, habang sila pasarap ng pasarap ang buhay nila, parang wapakils lang sa kanila ang mga sinasabi. Totoo. Di ba? Ikaw, Underground Game. Kumusta naman yung buhay mo? O ayan, pag-usapan na natin kung ano ang dahilan kung bakit walang kwenta ang Batas Natin channel at kung bakit hindi dapat ito pinapakinggan. Bukod sa pagiging sinungaling ni Libayan at pera-pera lang ang Batas Natin channel, itong si Libayan ay pikun pa dahil hindi siya marunong tumanggap ng mga comment na hindi sang-ayon sa kanya. Kumusta naman yung buhay mo, Underground Game? Isa ka pa rin doon sa mga tinutukoy ni Raffy Tulfo na mahihirap nating kababayan. Ito ang isang dahilan kung bakit walang kwenta ang Batas Natin channel at hindi dapat pinapakinggan. Dahil imbis na batas ang tinuturo, kapag merong hindi magandang comment, napipikon si Libayan at kung ano-ano na ang panlalait na sinasabi sa commenter. Sila pasarap na ng pasarap ang buhay, oh!
Tapos yung mga mahihirap nating kababayan, paiyak ng paiyak. Kamusta naman? Di ba dapat itong mga Tulfo na ito, hindi pasarap ng pasarap ang buhay ang mangyayari, kundi maglingkod ng maglingkod? Kasi they chose to be public officials. Di ba nagtatrabaho nga, kaya nga tumataas ang rating, di ba? Kaso dahil galit ka sa mga Tulfo, wala kang nakikitang mabuti sa kanila. So bakit ngayon, ikaw na isang Tulfonatic, alam mo din na nandyan sila at pasarap ng pasarap yung buhay nila? Alam mo, Libayan, bago pa tumakbo sa pagiging senador si SRT, masarap na ang buhay nila. At bago pa magkaroon ng RTIA, mahirap na ang bansang Pilipinas. At bago pa tumakbo si SRT bilang senador, marami ng kababayan natin ang naghihirap. At bakit hindi mo sisihin ang mga nakaraang politicians na dahilan kung bakit ang bansa natin ay naghihirap? Korupsyon ang isa sa ugat ng kahirapan ng bansang Pilipinas. At sa aking obserbasyon at opinyon, si Libayan ang isa sa posibleng mali niya na maging corrupt politician kung magkakaroon siya ng posisyon sa gobyerno. Kaya ngayon pa lang dapat i-expose na ang gawain niya nang hindi na madagdagan ng bilang ng mga korap sa gobyerno. Dahil sigurado kung si Mayor Magalong ay magiging senador, malamang si Libayan ay magkakaroon ng posisyon sa gobyerno. At ano naman ang basehan ko? Of course, yung membership fee. Kaya niyang gumawa at mangako sa taong bayan ng napakagandang pondo pero hindi naman napunta sa naipangako. So, posible bang mangyari yan kung magkaroon siya ng posisyon sa gobyerno? At ang tanong, si SRT ba ay mayroong issue pagdating sa korupsyon? At kahit wala pa ang RTIA, ang tao na ang nagtetestify kung gaano katulungin ang magulang nila na malamang ay naipasa sa mga anak nila. Tandaan, ang taong bukas ang palad, for whatever reason, bumabalik talaga ito, mas higit pa. Tapos ikaw, iyak ka ng iyak sa comment section at bukas hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pangkain mo. O ayan, dumali na naman itong si Libayan, nang lait na naman. Paano ka naman nakakasiguro na naghihikakos niyang nag-comment at hindi niya alam kung saan kukuha ng pagkain? Feeling mo palagi, kapag nag-comment nang hindi mo nagugustuhan, feeling mo naghihikaos na agad. Wow! Samantalang sila pasarap ng pasarap ang buhay, doon pa lang nakita mo na may problema. Alam mo ang realidad, ang mga politicians, masarap na talaga ang buhay ng mga yan. Unang-una, hindi yan makakatakbo sa politika kung walang pera yung mga yan. Pero alam mo ba kung ano talaga ang problema ng bansa? Mga corrupt na politicians. Doon pa lang makikita mo na hindi pagsisilbi ng tama ang nangyayari kasi sumasarap yung buhay nila, yung sa'yo papait ng papait. O paano mo naman nalaman na papait ng papait ang buhay ng nag-comment? Kung makapanglait ka talaga, Inam. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit walang kwenta ang batas nating channel. Una, marami sa content ni Libayan ay wala namang batas na itinuturo. At kung magturo man, mali-mali pa. At ang dahilan bakit hindi dapat ito pinapakinggan? Kasi imbis na matuto ng batas, ayon sa ipinangako ng channel na ito, abay panglalait ang matututunan nyo dito. Katulad na lang ng ginawa niya kay Alfredo Palita at dito sa commenter. At syempre, hindi ko makakalimutan yung panglalait niya nung panahon na itinatama natin siya patungkol sa age of sexual consent. Kay inam-inam niyang manglait, pero siya naman talaga ang mali. Dahilan kung bakit walang kwenta ang batas natin channel. Nagtuturo na ng mali, tapos siya pang may ganang manglait. Kawawang nila lang. Alam nyo, ang mga talagang kawawang nila lang ay yung trabaho ng trabaho at bayad ng tax na sana ay makakapag-create ng trabaho sa lahat at pagpapaganda ng bansa. Kaso, kinukurakot naman ng mga matatalinong politicians. At ang isa pa, alam nyo, ang mga kawawang nila lang ay ang mga nagbayad ng membership fee sa pangakong ang makakalap na pondo ay para sa editor at webmasters at para mapaganda ang pagpapalawak at pagbibigay ng libreng payong legal at informasyon tungkol sa batas sa Pilipinas. Pero pakinggan ninyo ang content na ito kung paano niya laitin ang commenter at wala namang batas na tinuturo. Pasarap ng pasarap ang buhay nila dahil sa paggamit ng pag-shoutout sa mahirap na kababayan. Pobre, trapong-trapo eh. Di ba?
At ito namang si Libayan, pasarap ng pasarap ang buhay sa pagsawsaw sa RTIA at sa mga sikat na vloggers. Tapos, puro panlalait lang at kachismisan ang ginagawa nito. At hindi lang yan, mukhang sarap na sarap si Libayan sa nakakalap na donasyon at pondo through membership fee, pang holiday at pang dine-in sa mga posh restaurant. Tapos nakaupo ka lang sa harap ng computer habang sumasawsaw ka lang sa video ng iba. Punta tayo dito sa walang kwentang Raffy Tulfo in action. Bakit ko nasabing walang kwenta yung Raffy Tulfo in action? Wala ba talagang kwenta ang RTIA? Tandaan mo, kung walang RTIA, wala kang kinitang malaki sa Google AdSense. Nakatasan mong mabuti ang RTIA. Hindi ka pa naligayahan. Nagpakalat ka pa ng fake news at paninira. Ayan, nakasuhan ka tuloy. Kaya galingan mo ang depensa mo. Pero sana manalo si SRT para yung makuha niyang danyos perwisyo mapunta sa National Children's Hospital. Kaso maghihintay pa tayo ng taon kasi madami pang pagdadaanan ang mga kaso ni Libayan. For now, patuloy nating babantayan ang Batas Natin channel at kasama ng Ampalayagang, sama-sama nating i-expose ang mali-maling turo ng Batas Natin channel at Attorney Libayan's channel. Hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli. Enjoy and spend more time with your family and friends. Bye!